Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Tunay na napakabait ng ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga ganitong pagkakataon na laging makapakinig ng kanyang mga magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Pero bagong lahat, sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Salamat, Ama, sa gabing ito na muli kaming makakarinig ng mga salitang magiging gabay namin at liwanag aming araw-araw na pamumuhay. Lord, again, wala po kami magagawa kung wala kayo. Gabing ito, tinataas namin sa iyo mula sa magpapaawit, Lord, the comfy band, the praise and worship team. Father God, we ask for thy double portion of your anointing. Let your presence noon ay maramdaman ng lahat ng mga nanonood sa gabing ito, Panginoon.
At ganoon din po sa magbibigay ng iyong magandang balita. Word of God, Father God, give him your double portion of your anointing. May your name be glorified tonight, Father God. We bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Gaya ng dati mga kapatid, alam nyo na, pag ako nakaupo dito, makakapakinig na naman tayo ng mga awitin, original song, coming from the Lord, na ginamit ang ating mga kapatiran. Tama po tayong makinig, mga kapatid. May pangamba, pero di aayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay hahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay hahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay hahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka.
He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord. Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. 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 So great is your love for us. Thank you, Lord po. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, pumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, kay buti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso at kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, kay buti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso at kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isip.
Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakilang iyong katapatan. O Jesus, kay buti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Lagi ka nandiyan. Lagi ka nandiyan. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh,
Lord po. God bless us all. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Masdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo. Pagsamba sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal, kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mong minamahal.
Hey, thank you, Lord. Nag-minister ba yung mga awitin na napakinggan natin? Tunay na napakagaganda. No, ha? Glory, glory to our Lord Jesus Christ. Okay, mga kapatid, additional announcement. 4 na tulog na lang. Anniversary na natin. Big day. So, yung mga previous Wednesday, nakita na rin natin yun. Ano, ha? So, ito, reminder lang po ito. So, bring your own towels, toiletries, and bedding. Mattresses, sleeping bags, and personal trash bags. And of course, magdala din tayo ng mosquito repellent, mosquito pester, no, ha? And food. Food for sharing, mga kapatid. Pwede rin yan. Tapos, yung ating parking, mga kapatid, first come, first serve na ngayon. Kaya, kung gusto nyo makapark na maganda at maayos, agahan natin ang punta natin sa venue. No, ha, mga kapatid? At and another thing, mga kapatid, yung mga t-shirts and caps selling is on October 22, buong araw po yun. Open po yung ating booth sa mga t-shirts and caps. Pero sa October 23, it will start on 6 a.m. hanggang 8 a.m. Para naman sa ating mag-concentrate tayo, pati yung nando sa booth, sa panonood sa program. And then the selling will resume afterwards. Pagkatapos ng ating program at yung kanya-kanya ng nating pasyal doon activity, open na ulit yung ating booth. Ano, ha? And then, wag nating kakalimutan yung ating daily Bible reading assignment. We're already in day 287, mga kapatid. Nako, October 19, 2022. Ezekiel 15 and 16. Luke 8, 26 to 56. Ha? Luke 8, 26 to 56. And Psalms 119, 89 to 136. Hallelujah. Thank you, Lord. It's their day. Happy birthday, mga kapatid. October 19, 2022. Sister Nancy Colina. Ayan. And Sister Chesley Hernandez, happy birthday. Chelsea Hernandez and Sister Iris Sumangil, Brother Lito Sipin. Happy birthday and enjoy your day. Brother Bong? Thank you, Lord. Happy birthday and enjoy your day. Ha? Second time around na. Okay. Ito na tayo ngayon, mga kapatid. Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay. And we'll start the Bible study proper. Pero sisimulan niya ng pagpapuri sa ating Panginoong Diyos. Ha? Sabay-sabay tayong umawit, tumalon, pumalakpak sa pag-awit sa ating Panginoong Diyos. At susundan po ng ating Bible study. Of course, continuation ng Portrait of Jesus according to John. Ang magbibigay po ng pag-aaral, walang iba kundi ang ating kapatid na si Sister Nene Awang. Okay? Hallelujah. Thank you, Lord. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po sa ating Bible study. Ayan, kaya sabay-sabay po tayong umawit, sumamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po ay handa nang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen. Kaya tayo po ngayon ay makikinig at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya halina kayo, mga kapatid, sabay-sabay po tayong mawit sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ako'y galak na galak sa iyo, O Yahweh.
nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Hallelujah. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami, napakarami pa darating. Hallelujah. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ang salita mo, hallelujah. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Amen. Ikit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon. Sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon. Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay, wala nang iba, wala nang iba sasambahin, sasambahin. Mahal na mahal kita, aking mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Unahin ka namin sa aming buhay. At ang pangalan mo ang aming itataas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay naming taglay. Hallelujah.
praise you, Jesus. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako nananapit sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malungkot ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako, hallelujah, nananapit sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malungkot ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha
ang iyong mga gawa, kamangha-mangha. Ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo, kamangha-mangha, kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa, kamangha-mangha. Ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha, hallelujah. Ang iyong mga gawa, kamangha-mangha. Ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Thank you, my Jesus. We praise you, my Lord. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. You are wonderful, my Lord. Kamangha-mangha ang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Kamangha-mangha ka, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Praise God. Magandang gabi po, mga kapatid. At sa lahat ng mga nanonood, praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat sa gabing ito sa sana namang pag-aaral sa kung sino si Jesus ayon po kay St. John. Pero bago po ang lahat, maiksing panalangin po. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, narito po kami magkakapatid. Nananalig kami na kung saan nagtitipon ang 2 o 3 sa pangalan mo'y naroon po kayo. Salamat, Lord, sa pagsama ninyo Espiritu na siyang magbubukas ng aming puso at kaisipan upang ang salita mo'y maging bahagi ng aming buhay at ito'y aming maisakatuparan. Muli, Panginoon, salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Kayo po ang mabigyang karangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang isi-share ko po ay sa John 12 tungkol po sa kingship ni Jesus. Sabi po dito sa John 12 verses 12 to 15. I'm reading po from the Living Bible. Sabi po dito, the next day, the news that Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city, and a huge crowd of Passover visitors took palm branches and went down the road to meet him shouting. Sabi po ng iba, ang title nito ay Triumphant Entry. Meron naman po nagsasabi,
instead of triumphant, ay tragic entry daw. Kasi dahil dito sa pagpasok niya at yung mga tao ay nagsisigawan nga ito sinasabi nila. Took palm branches and went down the road to meet him, shouting, "The Savior, God bless the King of Israel. Hail to God's ambassador. Jesus rode along on a young donkey, fulfilling the prophecy that said, "Don't be afraid of your king, people of Israel, for he will come to you meekly sitting on a donkey's colt." Pero niyo mga kapatid, tinawag siyang king and yet wala naman siyang entourage, wala siyang mga chariots, wala siyang yung mga alalay, wala naman siyang ganon. Pero, yung nga, he was riding on a donkey's colt pa. So, makikita natin mga kapatid, iba talaga ang pamamaraan ng pagpapakilala ng ating Diyos. Totoo, siya ay hari, pero alam nyo, nakita dito, hindi yan sinabing, "Oh, ako ang hari." Pero ang mga tao sumigaw ng, "Hail King Jesus." Tinignan ko po sa dictionary kung ano ang kahulugan ng, sabi sa Easton Dictionary, ang king in the scripture, sabi niya, very generally used to denote one invested with authority, whether extensive or limited. So, yung mga hari ng Israel, limited lang ang kanilang power. Kung sila sa Judah, King of Israel, doon lang po. Pero si Lord, extensive ang kanyang power. This title is applied to God and to Christ. Alam niyo ba, mas ni si Miriam Dictionary, pag tinignan niyo yung meaning ng king, ang nakalagay ay God and Christ. This title is applied to God and to Christ, the Son of God. Sabi sa 1 Timothy 1:17, "Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever." Tapos sa 1 Timothy 6:15-16, sabi din po dito, "Which in the times he shall show who is the blessed and only potentate." Ito po na pag-aralan na natin, yung tungkol kay Paul. Pero ito po ay nagpapatunay lang na kahit si Paul, nirecognize niya na talagang si Jesus ang hari. Ruler, pag sinabing potentate, ang meaning po ay ruler, sovereign, one who holds great power. The King of kings and the Lord of lords, who has immortality dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man has seen nor can see, to whom be honor and power. Biro ninyo yung description dito, immortal, sabi niyang gano'n, di ba? Invisible. Praise God, tayo po in the eyes of faith, nakikita natin ang paghahari ng Diyos. Sabi ko nga si Lord, He did not come to conquer by arms and weapons, but He came to conquer man's heart. For He came to seek and save the lost. At isa na po tayo doon. Sabi din po doon sa Matthew 27 verse 11, "And Jesus stood before the governor who asked him, saying, 'Are you the King of the Jews?' And Jesus said unto him, 'You say.'" Kaya kinonfirm po ni Lord yung tinanong sa kanya ni Pilate. Sabi po sa Webster Dictionary, nais ko lang po ipakita sa atin, sabi doon, ang king ay one that holds preeminent or having paramount, sabi dito, supreme, superior power, rank and dignity or importance. Tapos sa mga synonyms po, nakakatuwa. Inilagay din nga nila dito po yung ni Merriam-Webster, si Allah. Pero hindi ko na po nilagay. Synonym, almighty, author, creator, deity, divinity, eternal, everlasting, Father, God, Godhead, Jehovah, Lord, Maker, Providence, Supreme Being, and Yahweh. Ngayon mga kapatid, bakit ba natin inaaral to? Kasi alam nyo, nung habang inaaral ko po mga kapatid, nung una hindi po ako makakuha ng lesson. Sabi ko, Lord, paano ko ba ipipresent kayo bilang hari? Sabi niya, ang isang alam ko pagka sinabing hari, ang salita ng hari ay hindi mababali. Naalala ko po, doon sa 1 Samuel 8:5, di ba yung mga Hudyo, sabi nila kay Samuel, bigyan mo kami ng hari. Ang sabi ni Samuel, pag binigyan ko kayo ng hari, ganito ang gagawin sa inyo, ganito ang ipapagawa niya. Si Lord na ang inyong hari. Kaya nga sabi sa 1 Samuel 8:5, the Jews demanded that they have a king, like all the nations sa tabi po nila. They did not understand that they have already God as their king, and His dominion is forever and ever.
At tinan ninyo, nag-suffer din sila. Bakit kanyo? Kasi karamihan ng hari ng Israel, most of the kings of Israel and Judah, were evil, selfish, and spiritually bankrupt. Kaya nga, di ba, sa panahon ni Jeremiah, lagi na lang sinasabihan, magbalik na kayo, kasi si Lord ay naantay kayo na magbalik sa Kanya, magbalik loob. Talaga namang close ang Israelites sa ating Panginoon. Yet, through all those tragedies, God has been telling His people that a king would rule them with justice, mercy, and love. Praise God. Sabi sa Micah 5:2, ito po mga prophecy tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. But you, Bethlehem, out of you, sabi niya, will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient times. Tapos Isaiah 9, itong popular pong Isaiah 9, 6 and 7. For unto us a child is born, a son is given, and the government will be on his shoulders. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. At tapos sa verse 7, sabi niya, of the greatness of his government and peace, there will be, sabi niya, no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, is, sabi niya, establishing it with justice, righteousness from that time on and forever. Praise God. Alam niyo, napakasarap pong pagharian ng Diyos. Kasi alam natin, pag siya ang hari, hindi siya kagaya ng ibang hari. Alam niyo, nagbabasa nga ako, tiningnan ko yung mga, meron po palang 10 most cruel kings in the world. Kasama si Stalin, sino to sa Germany, tapos, yung isa ho, yung sa England, yung si Henry VIII, na grabe po, no, yung mga king po na, mayroong isang king, yung ang pangalan niya, ay, nakalimutan ang pangalan niya. Pero alam niyo yung ginagawa niya, binabalatan niya yung mga taong pinapatay niya, dinidecapitate pa. So, mga cruel king po sila. Kaya salamat po si Hitler pala, no? Alam naman natin ang ginawa niya sa mga Hudyo. Kaya, napakaganda mga kapatid, habang isa-isahin nating pag-aralan kung ito na-unfold sa atin, yung mga prophecies tungkol sa Panginoong Yesus. Sabi din sa Jeremiah 23:5, behold, the days come, says the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice. And then sa Daniel 7:14 din po, there was given him, sabi niya, dominion, pag sinabing dominion, sovereignty, freedom from external control. Sabi niya, and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Praise God, no? Talagang indestructible na napatay na ang Panginoong Jesus, pero yung paghahari niya sa mga puso ng tao ay hanggang ngayon po ay nangyayari pa. Sa Zechariah 9:9 din po. Sa Living Bible version naman, sabi po dito, rejoice greatly, O my people. Shout with joy, for look, sabi niya, your king is coming. He is the righteous one, the victor. Yet, sabi niya, he is lowly, sabi niya ganon, riding on a donkey's colt. Naalala ko po, di ba, pagka mga king, mga president, ang kanilang, ang kotse ay Rolls Royce, ganon po sa mundo. Pero si Lord, biro niyo siya yung hari ng lahat ng hari dito sa mundo. Pero ang kanyang sinakyan ay colt. Alam niyo, extreme, pagpapakita ng humility. Kaya nga sabi, di ba, sa Philippians 2, he was God. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na parang isang servant para lang maipadama sa atin na gaano niya tayo kamahal. Tapos ito ay makikita natin na itong prophecy na na-fulfill sa Matthew 2:2, sabi po doon, where is this newborn king? Sabi yung pinuntahan ng tatlong hari, sabi niya, where is this newborn king of the Jews? Sabi niya, for me, sabi niya, we have seen his star in the far off eastern lands and have come to worship him. Sabi nung tatlong hari. Tapos ng tatlong wise men. Sabi po sa Matthew 21:4 din, this was done to fulfill the ancient prophecy. Tell Jerusalem, her king is coming to her, ruling humbly on a donkey's colt. Tapos sa Matthew 25:34 din po. Then, sabi niya,
I, the king, shall, sabi niya, to those at my right come, blessed of my Father, into the kingdom prepared for you from the founding of the world. Ito yung sineseparate na po yung good and bad. Tapos sa Luke 1 din po, 30 to 33. Don't be frightened, Mary. Ito po yung propesya ng ipapanganak na si Lord, di ba? Don't be frightened, sabi ng angel. Mary, the angel told her, for God has wonderfully blessed you. Very soon now, you'll become pregnant and have a baby boy, and you are to name him Jesus. He shall be very great and shall be called the Son of God, and the Lord God shall give him, sabi niya, the throne of his ancestor David. And he shall reign over Israel. His kingdom shall never end. Meron bang kahariang hindi mag-end? Di ba sa panahon nga natin, yung mga kaharian ngayon, yung mga reigning monarch, di ba parang ang kanilang papel na lang ay, yung, parang yung, kung sa, aesthetic na lang, andiyan lang sila, hindi na talaga sila ang nagre-reign and rule. Pero meron akong isang natuwang king po, mga kapatid, yung king ng Thailand. Grabe po ang paggalang ng mga tao dun sa kanya, lalo na pag birthday niya. Alam niyo, lahat ng tao, dito sa taas o naka-close na ganyan. Tapos yung traffic po ay tumitigil talaga pag dumadaan ng king. Lalo na kaya yung King of Kings ang dumaan. Ito king lang ng lupain. Pero yung hari ng mga hari, lagi pong kumakatok sa puso natin. At nais niyang pagharian ng puso natin. Sabi din po sa John 18:37, Pilate therefore said unto him, Are you a king then? Jesus answered, Thou say that I am a king. To this end, sabi niya, was I born, sabi niya, and for this cause come and I into the world that I should bear witness, sabi niya, unto the truth. Everyone that's of the truth, sabi niya, hearken unto my voice, sabi ng ating Panginoon. Sabi din ni Pablo sa unang Corinto 15:25, For he must reign till he has put all his enemies under his feet. Tapos sa Revelation din po, makikita natin, 1:5. From Jesus Christ, who was, sabi niya, faithfully reveals all truth to us, He was to rise from death, to die no more. He is far greater than any king in all the earth. All praise to him who always loves us and who set us free from our sins by pouring out his life blood for us. Saan kayo nakakita ng hari, mga kapatid, na in-offer ang kanyang buhay para sa kanyang mga subjects? Meron po ba? Ang totoo, pagka sinabing may kaharian dito sa lupa at may hari, di ba? Ang mga subjects ay mag-o-offer ng gifts doon sa hari. At makikita nga natin, pag nanonood tayo ng mga palabas, ang mga ginto, kung ano-anong dinadala. Parang si Queen of Sheba, nung nagbisita siya kay Solomon, di po ba mga kapatid? Tapos sa Revelation 17:14 din po mga kapatid, sabi din po, Together they will wage war against the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord over lords, and King of kings, and his people are the called and chosen, and the faithful ones. Praise God. Revelation 19:16, sabi din po, on the road, his robe is was written this title, King of kings and Lord of lords. Ito po ang natutunan ko, mga kapatid. The Jews were looking for a king who will deliver them from the Roman rule. Yet, God, in his sovereign way, came riding not in a stallion, but on a donkey's colt. They expected a conquering king, a warrior. But time and again, the Lord will show that he does things according to his ways, not what man would do. This king who came robed in humility, conquering man's heart, speaks of true riches, not material things. Kasi pag sinabing kaharian dito sa lupa, alam natin yan, royalty, ganon, di ba? Pag sinabing Lord, Chancellor, ganyan, may mga title po. Royalty po ang ibig sabihin. Pero si Lord, ang tunay na blessedness sa kanya, kagaya yung sinabi niya sa Matthew 5, di ba? Blessed are the poor, blessed are the meek, blessed are the humble, blessed are the persecuted. So, iba ang pamamaraan ng kanyang conquest. True blessedness, the person of truth, hindi lang doktrina. Ipinakita niya na siya ang katotohanan, hari siya ng katotohanan, at wala man lang bahid ng kasinungalingan.
His style of conquest was not by arms and weapons, but by love, mercy, and forgiveness. His dominion encompasses all the galaxies in the universe. Sa Zechariah 9:10, sabi, from seas to seas, from shore to shore. Yun ang paghahari ng ating Diyos. Biro mo, sakop yan lahat. Tapos napakapalad natin, mga kapatid, na tayo ay napili na isa sa mga nahirang niya, napili at tinawag niyang apple of his eyes, no, beloved, forgiven. Wow, mga kapatid. He is the King who is immortal. So that means hindi siya totoo, namatay siya sa krus, pero nabuhay siya na maguli. The grave was empty. Conquered hell, sin, and death. Sa Revelation 1:5-6, makikita po natin yan. He is the King who did not force his way in, but knocks at every man's heart. Revelation 3:20, di ba sabi niya, di ba ang hari, pagka pupunta sa mga yung hari dito sa lupa, pag pupunta may conquest sila, bahala ko sinong madaanan, no? Pero thank you Lord, itong ating gentle ang king na ito at kakatok pa sa puso natin at magsasabing, pagka pinagbuksan mo ko, kakain akong kasabay mo at paghaharian kita, no? Kaya napakabait po talaga ng ating Lord. He is the King whose table is open for all. Hindi kagaya ng sa mundong paghahari, yung mga guest lang na na invited at saka pagka hindi ka royal blood, hindi ka maaring maimbitahan. He is the King, kaya nga sabi, di ba, He prepare a banquet for us, itong King na ito. He is the King who used divine power in love that man may worship and love Him too. Hindi siya nagko-coerce, hindi niya fino-force ang kanyang way into man's heart. He is the King who shared His divine character to us, His beloved. Yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, humility, faithfulness, and self-control. Kasi si Lord, sabi nga doon sa Isaiah 53, di ba? He never said a word kahit na yung mga Hudyo ay pinaparusahan na siya. Pero hindi siya nagsalita. He never said a word. He never said a word. Sabi nga doon, yung face niya was so marred na hindi na natin siya makikilala. At lahat ng ating mga sakit ay dinala niya sa pamagitan ng mga latay na dumampi sa kanyang katawan. He is the King who patiently teaches His subject His ways. Siya mismo ang nagtuturo, mga kapatid, lalo na nandito. At sabi pa niya, hindi ko kayo iiwang ulila, papadala ko ang banal na Espiritu Santo. Kaya ang pagtuturo niya ay tuloy-tuloy, katotoo yung reign niya ay forever and ever and ever. Everlasting talaga. His kingship, He did not flaunt. Sabi ko nga, hindi siya nagsabi niya, ako ang hari ngayon kailangan sundin ninyo ako. Dito sa mundo, no? Pagka nalagyan ng titulo, medyo, may K na. May, di ba? At tapos parang ang lahat ng tao ay subject na sa kanya. Pero si Lord, napaka-gentle po niya. Yung nga sinakyan niya, hindi stallion, hindi karwahe, pero colt, mga kapatid, symbolizing humility. And great humility exercises authority for the benefit of His beloved subjects. So, yung authority niya in-exercise niya, mga kapatid, hindi para masunod lang ang kanyang gusto. Hindi kagaya ng mga hari dito sa mundo. Pero yung authority niya ay ginamit niya para ang kanyang mga subject ay mabuksan ang mga isip, mabuksan ang mga puso at makita maliwanagan na tunay na pagkawalang relasyon sa Diyos ay hindi maganda ang buhay. Sabi niya, ito po mga kapatid, nakita ko, he did not go to war to conquer, but all things, sabi niya, powers and rulers are all subject to Him. Sa Philippians 2:9-11, mga kapatid, for the last word. Sabi niya, because of that obedience, God lifted Him high and honored for beyond anyone or anything. Sabi niya, ever so that all created beings in heaven and on earth, even though, sabi niya, long ago dead and buried, will bow and worship. Biro nyo, dead and buried before this Jesus, before this Jesus Christ, and call out in praise that He is the Master of all, to the glorious honor of God the Father. Tiningnan ko rin, mga kapatid, ang meaning sa
Hebrew ng king. Ang nakalagay doon, Hamelech. Parang si Abimelech, no? Meaning the, Melech, king. So Psalm 98 verse 6, sabi doon, with trumpets and the sound of the horn, sabi niya, shout joyfully before the king, the Lord. So ang king dito, si Hamelech, ay ang ating Lord. Sa Greek naman, nakakatuwa po, Vasilias, Vassilias. Ang ibig sabihin ay the king. Tapos Basileas, sabi niya, tis doxas, king of glory. Tapos Basileas ton Basiliados, king of kings. Praise the Lord, mga kapatid. So, ano bang pinapakita ng ating Diyos dito, mga kapatid? Na ang paghahari ng Diyos ay una sa puso nating mga nilalang. Diba? And He will reign forever and ever and ever and ever. Paghaharian niya tayo. Mga kapatid, alam niyo, limi-limiin po natin. Itong ating Diyos, pag hinayaan natin siya maghari sa buhay natin. At ang kanyang mga salita, nakagawa nga po ako na maiksi din tula tungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay natin. Napakasarap po, mga kapatid. Ako hindi ko rin kaya pong ipaliwanag, no? Bakit itong hari ng mga hari, iniwan ang grandeur and majesty of heaven, nagkatawang tao, para lang sabihin sa ating mahal na mahal niya tayo at palayain tayo sa kuko ng kasalanan, ng kamatayan, at least Satanas. Biro ninyo haring nagpapalaya, samantalang yung mga hari nung kinoconquer nila yung mga lupain para maging subjects nila. At kailangan, to the dot mong sasabihin, kung hindi sinabi ng hari ay talagang malamang mamatay tayo, no, kung ang paghahari ay dito sa lupa. No, mga hari nga dito sa lupa. Pero itong hari natin, hari ng mga hari, ang Panginoong Jesus, hindi siya conquest, ulitin ko, by might and power. But by the power of His Spirit, He dwells in man's heart so that man will be able to worship Him and do what God has planned for us. Sabi po ng aking poem, O Panginoong Jesus, hari ng mga hari, lahat ng nilikha sa iyo'y magpupuri. Salita mo'y laging dinidili-dili at susundin ng walang pasubali. Sa puso'y ika'y laging maghahari upang di manatili ang pananaghili. Bagkos lagi ang miti, mga gawa mo'y ipagbuni. Nilikha naman tayo talaga to declare the wonderful acts of God. Sa gayon, bawat salit-saling lahi, kadakilaan mo'y maitanghal ng iyong mga tinawag at pinili. Mga kapatid, isang tanong po, si Jesus ba ang naghahari sa puso natin? Hinayaan ba nating pagharian niya bawat aspeto ng buhay natin? Hayaan po nating siya ang maghari. Kasi nakatitiyak na tayo na pag siya ang naghari, pinaparte, di ba sabi nga sa Matthew 28, nung sinent ang mga disciple, all authority was given to me in heaven and on earth. At yun, mga kapatid, binibigyan niya rin tayo. Pagka pinalayas ang demonyo, lumalayas sa pangalan ni Jesus. Ganon kakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat sa Diyos at tayo ay nahirang at napili ng hari na ito. Napagharian niya. He dwell in the hearts of men. He dwell in the church. Ang pinagharian niya rin ang church at tayo mapapalad, mga kapatid. Isa tayo dun sa nahirang, napili na tawag ng ating Diyos. Sama tayo dun sa parada ng mga banal na nagsasabing, Hosanna, praise the Lord, hail to the King, Emmanuel, who lives and reigns forever and ever and ever and ever. Magandang gabi po, mga kapatid. At pagpalain tayo ng Diyos at lagi po ang hari na ito ay mamatnubay sa atin. Tandaan natin, sakop niya ang lahat, mga kapatid. He is sovereign, superior, and His dominion lasts forever. Praise the Lord po. Good night. God bless you po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2 Hallelujah. 2 Timothy